Pablo sa mga taga-Tesalonica na kung saan tinuturuan po ni Pablo ang mga kapatid sa Tesalonica na mamuhay po, lumakad ayon sa kabanalan, no? At iwasan po yung mga paglakad na hindi nararapat, no? Yung disorder walk. Kaya sinabi nga dito mga kapatid sa binasa po natin kasi meron pong mga kapatiran dito po sa Tesalonica o mga nai-impluwensyahan na imbis po sila yung magtrabaho o gumawa, pinapakialaman nila yung ginagawa ng iba. Okay? Unless kung ikaw ay leader sa isang samahan at ang concern mo ay ma-improve, hindi naman siya pangungutya di ba? Kumbaga ano siya, assessment, yung ginagawa natin, ina-assess natin, pinag-uusapan natin ano ba yung dapat ma-improve. Pero yung hindi natin ginagawa yung ating ginagawa at pinapakialaman natin yung gawain ng iba, problema po yun mga kapatid. Sabi ni Pablo, markahan niyo yung mga ganong klaseng kapatid na magaling siyang mamuna, pero marami namang kapuna-puna sa kanya. Amen po ba mga kapatid? So, hindi naman pong masama ang mag-suggest, pero tiyakin mo, ikaw mismo, ginagawa mo yung trabaho na pinapagawa sa'yo. Diba sabi nga, mind your own business. Ito sila, mga ano po ito, yung wala na nga ginagawa, hindi na nga matuwid yung ginagawa, hindi na nga tama yung lakad, namumuna pa sa iba. So, sabi ko nga sa inyo, hindi naman po masamang mang-rebuke kasi turo ng Biblia, no? Rebuke sharply. Pero tiyakin mo kapatid, kung gagawin mo yan, tiyakin mo sa sarili mo na karapat-dapat kang mang-rebuke. Kasi kung mang-re-review ka lang tapos ikaw naman ay hindi lumalakad ayon sa Panginoon, hindi ka karapat-dapat mang-rebuke. Hayaan mong mang-rebuke yung taong karapat-dapat para mas maayos at mas nararapat yung kanyang pagsasabihan. Amen? So wag natin ugaliin wag natin ugaliin yung bantayan yung ginagawa ng ating kapatid. Kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Diyos, gawin mo. Ngayon, kung nagagawa mo naman ng mabuti at lumalakad ka ng nararapat at mayroon kang kapatid na nakikita na hindi lumalakad ng maayos, then saka mo gawin yon. Pero with love. Amen? Hindi pwedeng parang ang style judgment, parang judgmental lang po tayo, no? Ituwid natin ng may kasamang pag-ibig. Kasi yun ang turo ng Diyos. Okay? Kahalagahan ng trabaho, yung pagtatrabaho, no? Alam nyo kung sama-sama tayo, nagtutulungan tayo magtrabaho sa gawain ng Diyos, gumagaan ang gawain. Marami tayong mga committee sa church po natin. Meron tayong decoration committee, may mga members po yan. Kung pababayaan nyo yung head dyan at hindi tumutulong ang committee, yung mga members ng committee, mahihirapan po yan. Ganon din ang kitchen committee. May head yan, may mga kasama yan. Kung pababayaan nyo yung head, mahihirapan po yan. Ganon din ang children team. May head yan. Kung sino yung mga members dyan, tulungan nyo yung head na mapagaan yung trabaho. Ayan. Pagdating sa verse 11, ayan na, ito mga kapatid. Ayan, sabi nga dito mga kapatid, we hear that there are some which walk among you disorderly. Work it not at all, hindi na nga nagtatrabaho, tapos mga busybodies pa. Anong ibig sabihin ng busybodies dito? Yung mga busy yung kanilang katawan? Hindi po mga kapatid, pag sinabi natin busybodies, ito yung mga nangingialam ng buhay ng iba. Diba sabi nga, mind your own business. Ito sila, mga ano po ito, yung wala na nga ginagawa, hindi na nga matuwid yung ginagawa, hindi na nga tama yung lakad, namumuna pa sa iba. So, sabi ko nga sa inyo, hindi naman po masamang mang-rebuke kasi turo ng Biblia, no? Rebuke sharply. Pero tiyakin mo kapatid, kung gagawin mo yan, tiyakin mo sa sarili mo na karapat-dapat kang mang-rebuke. Kasi kung mang-re-review ka lang tapos ikaw naman ay hindi lumalakad ayon sa Panginoon, hindi ka karapat-dapat mang-rebuke. Hayaan mong mang-rebuke yung taong karapat-dapat para mas maayos at mas nararapat yung kanyang pagsasabihan. Amen? So wag natin ugaliin wag natin ugaliin yung bantayan yung ginagawa ng ating kapatid. Kung ano yung pinapagawa sa'yo ng Diyos, gawin mo.
Ngayon, kung nagagawa mo naman ng mabuti at lumalakad ka ng nararapat at mayroon kang kapatid na nakikita na hindi lumalakad ng maayos, then saka mo gawin yon. Pero with love. Amen? Hindi pwedeng parang ang style judgment, parang judgmental lang po tayo, no? Ituwid natin ng may kasamang pag-ibig. Kasi yun ang turo ng Diyos. Okay? Pero ang sabi ng Biblia, kung hindi talaga siya makikinig, sabi diyan, huwag kang makisama sa kanya upang siya'y mahiya. Pero, huwag mo siyang ituring kaaway. Ituring mo pa rin siyang kapatid. Di ba meron tayong mga kasamahan na ganyan na ilang beses natin tinuruan, ilang beses na nating sinabihan, hindi pa rin nakinig. Anong ginagawa natin, di ba? Dinidisipline natin sa church. Yung namumuhay sa kasalanan, yung nagbibisyo, yung naikiapid, mga ganyan. Dinidisiplina natin, pero hindi ibig sabihin nakaaway natin sila. Ituring pa rin natin silang mga kapatid. Amen? Alam nyo, maraming mga Kristiyano nag-backslide. Ayaw nang bumalik kasi naka-experience po sila ng trauma sa church. Then in fact, mga kapatid, dapat sa church, ang tawag sa church po kasi ano to, place of comfort. Place of refuge. Dapat every time nagpupunta po tayo sa church, nararamdaman ng bawat isa na tayo po ay mga magkakapatid talaga sa Panginoon. Yun po yung iparamdam natin. Bagamat alam natin, minsan may mga guilty tayong kasalanan, hayaan natin ang salita ng Diyos ang magtuwid sa Kanya, at ikaw naman bilang isang spiritual, empower mo siya, i-enlighten mo siya. Kung makikinig siya sa iyo, sabi ng Biblia, nawagi mo siya. Kung hindi siya makinig sa iyo, ang sabi ng Biblia, wag natin siyang samahan upang siya'y mahiya, pero wag natin siyang ituring kaaway. Kaya sa atin sa church natin, pag may na-discipline na, nasulubong nyo sa labas, pansinin nyo. Kasi nasa labas naman po yan kanya-kanya na tayong buhay niyan Pansinin nyo, pero pag nasa loob ng church, pag mayroong kapatid na discipline at namumuhay sa kasalanan, hindi natin siya kailangan bigyan ng special treatment. Okay? Naintindihan nyo po ba yung mga kapatid? So, ang pinakapaksa natin sa oras na ito ay pinamagatan natin siya. Next slide, brother. The value of work. Ayan. Ang kahalagahan ng trabaho, yung pagtatrabaho. No? Alam nyo kung sama-sama tayo, nagtutulungan tayo magtrabaho sa gawain ng Diyos, gumagaan ang gawain. Marami tayong mga committee sa church po natin. Meron tayong decoration committee. May mga members po yan. Kung pababayaan nyo yung head dyan at hindi tumutulong ang committee, yung mga members ng committee, mahihirapan po yan. Ganon din ang kitchen committee. May head yan, may mga kasama yan. Kung pababayaan nyo yung head, mahihirapan po yan. Ganon din ang children team. May head yan. Kung sino yung mga members dyan, tulungan nyo yung head na mapagaan yung trabaho. Ganon din, lalo na sa church po natin, itong sa young people pala muna, yung young people. Meron tayong pinaka-head, may mga members po yan. Ngayon, pababayaan nyo yung pinaka-leader dyan, mahihirapan din po siyang palaguin ang gawain na gusto niyang gawin. At ganon din sa ating church, mga kapatid. Ganon din sa ating church. Kung isa lang po at iilan lang po ang magtatrabaho at magpapagal at hindi po tumutulong ang iba, mahihirapan po tayong lumago. Pero ito naman po ang paalala ko sa mga leader. Hello mga leader ng mga kanya-kanyang mga committees natin. Sa kabataan, sa children, sa decoration, sa kitchen, kung saan-saan pang mga committee natin sa church natin. Hindi man po tumulong yung iba sa atin, gawin pa rin natin yung ating trabaho. Amen? Meron kasi po mga leader na pag hindi gumagalaw yung kanilang nasa ilalim nila, tinatamad na sila, which is dapat hindi maging ugali ng leader yan. Tumulong man o hindi, ipakita mo sa iyong mga kasama na gagalaw ang gawain, yung tungkulin ay magpapatuloy pa rin kahit hindi siya tumulong. Kasi mas magandang makahawa ka ng kasipagan kaysa mahawa ka ng katamaran. Amen? Nakakatamad talagang gumawa pag ang kasama mo ay tamad. Pero, nahihiya ang tamad sa masipag na gumagawa. So, anong pipiliin mo? Mahahawa ka sa tamad o hahawaan mo sila ng kasipagan? Dalawa lang po ang pwedeng mangyari. Tamarin ka o lalo kang sipagin. So, sa ginagawa po natin mga kapatid, kahit anong larangan yan, sa trabaho, sa pag-aaral,
lalo sa gawain ng Diyos, napakahalaga yung tuloy-tuloy kang nagtatrabaho at hindi ka tumitigil. Amen po ba? Sabi ng Biblia, yung ayaw magtrabaho ay wag kumain. Okay, next. The need of work. Ang pangangailangan ng trabaho. Letter A. When you work, kung tatrabaho ka, sabi sa A natin, you recognize that it is the design of God for you. Alam niyo ba, ang Diyos mismo, siya ang pinakaunang nagtrabaho. Yung creation, kapatid, trabaho po yun. Gumawa siya, pero ang kaibahan lang, ang Diyos, pag gumawa, hindi siya nahihirapan. Effortless. Bakit? Dahil makapangyarihan po siya. Hindi tulad po natin, mga tao, kailangan po natin ng effort. Magtrabaho tayo, kailangan natin gamitan ng utak, ng lakas, ng puso't damdamin, para kitain natin yung ating kikitain. Ang Diyos, hindi naman niya kailangan magtrabaho para kumita siya eh. Pero ginawa pa rin niya yun dahil yun ang gusto niya, maging good example siya. Bagamat siya ay Diyos, nagtrabaho pa rin po siya. Amen po. Inutusan tayo ng Diyos na pangalagaan natin ang nasa paligid po natin eh. Yung simpleng, alam nyo, sa mga magulang dito, turuan nyo yung mga bata. Pag meron siyang kinain, sabihin nyo, itapon nyo sa basura. Turuan nyo, hindi yung ikaw magulang, pag kain mo ng pagkain, tapon mo lang dyan. Yung anak mo nanonood sa'yo, nakikita niya yung ginagawa mo. At gagayahin ka niya kasi nakita niya yun sa'yo. Amen? So, nag-uumpisa sa atin. Kaya ganun kahalaga ang gumawa. Yung ginagawa natin ng orderly, hindi po disorderly. Anger become enjoyable but oppressive. Ito, because of sin. Ito po yung nangyari, no? Dahil sa kasalanan, mga kapatid, ang trabaho ay naging bigat sa tao. Dahil sa kasalanan na ginawa ni Adan, dugot pawis ang kanyang gugugulin para siya'y makakain. At ito po ay nararanasan natin hanggang sa kasalukuyan. So, hindi na po, sabi nga no, work no longer becomes enjoyable, but it is oppressive. No, minsan, no, mahirap gawin ang isang bagay na for compliance lang o napipilitan ka na lang. Diba? Pag hindi ka na masaya sa ginagawa mo, parang ang bigat pumasok. Narasan niyo na ba yan, mga kapatid? Yung para lang makapagbayad ka ng monthly na bayarin, kahit labag na sa kalooban mo, pagod ka na at hindi na healthy, no? Napaka-toxic na ng environment, pinipilit mo pa rin kasi may pangangailangan eh. Di ba? Ganun po ang nararanasan. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi lahat tayo. Bakit po? Dahil ito'y sumpa sa atin. Nagmula pa po kay Adan. Amen po ba? Pero it doesn't mean na kailangan natin tumigil. Kasi mag-i-stick pa rin ang sinasabi ng Biblia. Ang hindi magtatrabaho ay huwag kumain. Sige nga, subukan mo huwag pumasok kung may makakain ka. Subukan mo huwag kumayod, ikaw na inaasahan. Kung meron kang mabibiling bigas, diba wala nang libre po ngayon? Lahat po binabayaran. Kaya kailangan natin talagang magtrabaho. Pero meron akong babala, no? Meron akong babala. Yung overworking, delikado rin po yan. Madaming nanakawin yan sa atin. Yung magtrabaho ka ng marangal, kumita ka ng maayos, hindi naman natin kailangan sobrang magpayaman eh. Di ba? Ma-provide natin ang pangangailangan na hindi tayo nagugutom, hindi nagugutom yung ating pamilya, okay na po yun. Pero yung to the point na, to the extent na hindi tayo maglilingkod sa Diyos at wala tayong oras sa pamilya natin, kahit sarili natin pinababayaan natin sa sobrang trabaho, delikado na po yun. Hindi na rin po yun healthy, mga kapatid. Ikaw mismo, mag-create ka ng something na hindi maging burden. Mag-set ka ng goal. Bakit mo ginagawa yun? Para saan mo ginagawa yun? Ikaw mismo, gumawa ka ng hakbang o paraan para hindi maging toxic, totally toxic talaga. Kundi enjoyin mo. Kaya mo ginagawa yung bagay na yun dahil meron kang goal na ginagawa. O pwedeng stepping stone para mas ma-promote ka sa ganitong larangan, o sa ganitong larangan, o sa ganitong larangan. Alam nyo, mga kapatid, napaka ganda ng salita ng Diyos kung ating pong nanamnamin at i-apply sa ating buhay. Hindi tayo tinuruan ng Diyos na maging tamad, di ba? Yung iba maghihintay ng biyaya. Hindi po ganoon ang Diyos natin, mga kapatid. Sabi nga, di ba, nasa Diyos ang awa. Nasa Diyos pa rin ang gawa. Tama ba yun? Nasa Diyos ang awa,
tayo dapat ang kumilos. Para nang sa gayon, yung biyaya ng Diyos, yung awa ng Diyos, ay masalupo natin. Di ba? Alam nyo, mga kapatid, napaka ganda ng salita ng Diyos kung ating pong nanamnamin at i-apply sa ating buhay. Hindi tayo tinuruan ng Diyos na maging tamad, di ba? Yung iba maghihintay lang ng biyaya. Hindi po ganoon ang Diyos natin, mga kapatid. Sabi nga, di ba, nasa Diyos ang awa. Nasa Diyos pa rin ang gawa. Tama ba yun? Nasa Diyos ang awa, tayo dapat ang kumilos. Para nang sa gayon, yung biyaya ng Diyos, yung awa ng Diyos, ay masalupo natin. Di ba? Yung work, lagi mong tatandaan na gagawin mo yan for the glory of God. Whatever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Ba't ka nagsisipag sa trabaho? Bakit ka nagsisipag sa pag-aaral? Bakit ka nagpapagal sa gawain ng Diyos? Dapat ang pinakaunang dahilan ay para sa kapurihan ng ating Panginoon. Yan ang pinaka number one reason bakit natin ginagawa ang ating best, mga kapatid. Dito na nade-develop na maging responsable ka. Nagiging responsable ka na sa mga bagay. Kailangan mo nang gumising ng maaga. Kailangan mong mag-prepare. Yung tinatawag na preparation na de-develop. Yung iyong time management na de-develop rin kasi marami ka nang gagawin. Alam nyo, ang laking bagay na nagtatrabaho ka kasi mas nagiging responsable ka. Connects people. Ito yung kinagandahan sa trabaho, no? Nagkakaroon po ng tinatawag na connection sa tao. Halimbawa, ikaw ay delivery rider, no? Yung service, no? Yung food service na ginagawa mo, nakakatulong ka sa tao. Sa church din natin, pag nagtutulungan po tayo at nagsasama-sama po tayong gumagawa, we connect each other. Yun po yung benefit ng nagtatrabaho. At nakaka-inspire ka ng ibang mga tao na maging masipag din sila. Okay? So, sa Philippians 2:14, no, let do all things without murmurings. So, sa pagtatrabaho pa natin, anong klaseng trabaho man yan, larangan, kailangan natin gamitan ng endurance. Di ba? Sa mga ngisda, kailangan nilang magtiis. Hindi naman ibig sabihin na walang huli ngayon, tatigil na sila. Kailangan din lang mag-try uli kinabukasan. No? Ganon din sa anumang larangan. Sino dito yung nagtatrabaho na nagko-commute? Di ba? Kailangan mo ng endurance. Kailangan mo ng pasensya. Lalo't ang layo ng pupuntahan mong trabaho, kailangan mong sumakay ng tren o LRT, makipagsiksikan sa bus, sumakay sa jeep, tapos makakatabi mo pa, naninigarilyo o hindi naligo. Di ba? Kailangan mo ng endurance dyan. Di ba? Ibig sabihin, hindi mo na mamalayan, nagtitiis ka lang, di ba? Kahit ang baho ng amoy, tuloy ka pa rin. De-develop yung yung endurance mo. Hindi kaya sa doon ka lang sa loob ng bahay ninyo. Wala kang ma-develop na endurance doon eh. No? Nandun ka lang sa bahay ninyo, wala kang ginagawa. No? Hindi ka kumikilos, hindi ka napapawisan, hindi ka kumakayod. Wala. Kaya mga kapatid, ito po ang katotohanan, no? Ang mahirap pag napunta sa mayaman at bumalik sa kahirapan, walang problema yon. Kaya niya pa rin makasurvive. Pero yung mayaman, lumaki siya ng mayaman at napunta siya sa kahirapan, baka magpakamatay yun. Kasi hindi niya yun kaya. Kaya tayo mga kapatid, sanay sa trabaho, ipagpatuloy natin ito. Like for example, umaasenso yung buhay natin. Pinagpala tayo ng Diyos. At gumanda yung ating buhay. Yung ating next generation, hindi naman ibig sabihin na maranasan din nila yung ating naranasan. Pero i-orient natin sila na hindi pinupulot ang pera. Kailangan nilang maintindihan na itong nararanasan natin na ito, this is the fruit of our labor. Pinagpala tayo ng Diyos. Kaya wag natin samantalahin. Amen? Work develops our confidence and self-esteem. Sa gawain ng Panginoon, ganun din. Kung mahihain ka,
Maipag-participate ka, sumama ka sa mga soul winning, umattend ka sa youth fellowship, sa activities fellowship natin, tapos mag-participate ka, then made-develop din yung self-esteem mo at yung confidence mo. So napakahalaga talaga na nai-involve tayo sa any kind of work. Sa gawain ng Diyos, sa trabaho natin, o sa school, kung saan man, i-involve natin yung ating sarili. Limits your time for God. Amen? Yung to the point na pati Sunday magtatrabaho ka, sa Panginoon na yun di ba? Dapat hindi na natin agawin yun sa Diyos. Kaya nga sa mga Kristiyano dito, sa mga kapatid, huwag kayong mapagod mag-pray. Magkaroon kayo ng Sunday fix off. O kaya, magtrabaho kayo sa company na Kristiyano yung may-ari at nakalagay doon sa kanyang we are closed. Sunday is Lord's Day, no? Meron kayang ganun? May pagpalain dito maging negosyante, tapos mag-hire ka at ilagay mo yon, we are closed on Sunday because Sunday is Lord's Day. Amen? No? Sabi nila, wag ka magsara ng Sunday kasi yan ang pinakamalakas na kita. Diyan maraming customer. Alam nyo mga kapatid, papatunayan ng Diyos na kikita ka pa rin kahit walang Sunday. Kayang patunayan ng Diyos, ibubuhos ng Diyos ang kliyente o ang tinatawag na mga customer o bubuhos ang pagpapala, kaya niyang ibuhos from Monday to Saturday. Amen? Magtiwala lang tayo sa Kanya. Kasi kung tayo unang matatakot, baka hindi ko mabayaran yung ganito o ganyan. Kapatid, makukulong tayo sa ganyan, hindi natin namamalayan, overworking na po pala tayo. Tapos, ang problema, wala na tayong time sa Panginoon. Alam nyo, pag nawalan ka ng time ng Sunday, sigurado mawawalan ka rin ng time sa prayer. Kasi di ka mariremind Mawawalan ka rin ng time sa pagbabasa ng Biblia. Subukan nyo, mga kapatid, sa mga nagtrabaho dito at nagtatrabaho ng Sunday, tignan nyo, i-assess nyo yung sarili nyo. Nakakapag-pray pa rin ba kayo araw-araw? Maapektuhan yun Nakakapagbasa ba kayo ng araw? O naaatinan nyo ba yung mga gawaing mahalaga? Nababawasan yung time mo sa Diyos, humihina rin yung spiritual connection mo sa ating Panginoon. Because of overworking. Mahalaga ang trabaho, inutos ng Diyos yan, pero hindi sinabi ng Diyos na isama mo yung linggo. Pinagpala tayo ng Diyos. Doon sa panahon ng kalakasan natin, kung kailan tayo pinagpapala, mas maganda na sa gawain tayo Hindi yung walang-wala tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Sinagot ng Diyos yung pagpapala natin, umalis tayo sa Diyos. Nagpakasasa tayo, kung saan-saan tayo nagpupunta dahil pinagpapala tayo. Ngayong nawala na yung mga biyaya, saka tayo lumapit sa Panginoon. Mali yun, kapatid Amen? Mali yun. Kung kailan ka pinagpapala, doon ka mas kailangan sa gawain ng Diyos. At yan ang dapat maintindihan natin lahat. Pero may choice ka pa rin. Kung gusto mo ring wala sa gawain ng Diyos, choice mo pa rin yun. Pero sasabihin ko sa iyo, kapatid, babalik ka pa rin sa Diyos. Kung ganoon din, babalik ka na lang din sa Panginoon. Mas maganda habang pinagpapala ka, nasa Panginoon ka. Para napakinabangan yung biyaya na pinaambun sa iyo ng Diyos. Amen? Overwork limits your time for your family. Sobra ka sa trabaho, nababawasan din yung oras mo sa pamilya mo. Meron yung isang bata, gusto niya magkaroon ng makumpleto yung family nila. Kaya lang, yung kanyang both parents, sobrang workaholic. At laging pinapaliwanag ng magulang, ginagawa namin to para sa'yo, para maganda yung kinabukasan mo, ganyan-ganyan. Given na yon. Ang lagi niya lang kasama, na-build yung relationship niya doon sa kanyang nani o yaya. Yon. Mas close sila kaysa doon sa kanyang parents. Kasi pag puwan sa parents niya, wala siyang time, pasensya ka na, marami akong ginagawa, busy ako, ganyan. So ang takbuhan niya ay yung kanyang yaya. Doon siya mas close, mga sikreto, ganyan. Ngayon, dumating yung araw, nagkaroon ng parang family day sa school nila. At kailangan lahat sila kumpleto. Kumpleto sila sa sa school kasi family day. Ngayon, ipinaalam niya, pwede ba kayong
Mama, Papa, pwede ba kayong sumama sa akin? Kasi sabi ni teacher, family day, kailangan kompleto tayo. Dahil may mga activity. Sabihin mo sa teacher mo, sabi ng magulang, si Yaya na lang. Kasi busy kami. Ngayon, ang ginawa ng bata, umisip siya ng paraan. Paano niya makakasama yung kanyang magulang? Alam niyo ang ginawa niya? Inalam niya kung magkano yung isang araw na sweldo ng kanyang magulang. Yung tatay niya tsaka nanay niya. Inipon po niya yun. Yung allowance niya, halos magtipid siya. Inipon niya. Hanggang sa dumating na yung araw, bago dumating yung araw na yun, kinausap niya yung yung mama niya, may dala siyang pera. Ang dami niyang pera, puro barya, no? Kumbaga, pinatulong niya pa para dalhin doon sa magulang niya. At sabi niya, Mama, Papa, para sa inyo ito. Saan ito? Ba't ang daming pera nito? Inipon ko po ito para yung isang araw ninyo, ibigay niyo sa akin at samahan niyo po ako sa mahalagang araw na sinabi ng aming teacher. Alam niyo yung magulang na laluha, it takes time para maipon yung inipon niya. Pero ibig sabihin sa murang edad niya, na naiisip niya na kung gaano kahalaga ang isang araw na ibibigay ng kanyang mga magulang para sa kanya. Ano yung moral lesson doon, mga kapatid? Alam niyo, ang mga anak, hindi nila kailangan yan, yes, yung magandang kinabukasan, yung security, kailangan yan, pero ang moral lesson doon, magkaroon tayo ng quality time sa ating family. Amen? Sapagkat, pag nawala po yan, mga kapatid, parang nagkikreate tayo ng barrier. Baka yung bata o yung anak, makakuha ng pamilya sa iba. At pag hindi sa family niya mismo naka-establish ng right relationship, pag lumaki po yan, mahirap na pong tanggalin ang sungay yan. So minsan, nasa loob ng tahanan ang problema. Kasi doon pa lang sa tahanan, nag-create na kagad ng barriers. Huwag natin pagdamutan ng oras o yung ating pamilya. Kung isang buwan o isang beses isang buwan, hindi na po yun masama. O isang beses isang linggo, kung marami kang budget, pwede rin. Pero isang beses sa isang buwan, yung magkaroon kayo talaga na wala mo nang pinag-uusapan na trabaho, problema, lahat wala. Tanggalin nyo lahat yan. Family lang. Yung anak mo, ibanding mo, yung asawa mo, banding mo, yan. Magkaroon kayo ng quality time. Kasi mahalaga yan, kapatid eh. Amen? Hindi puro trabaho nasa isip natin. Pag namatay ka, papalitan ka lang. Tama ba? Pag namatay ka, magpapaw sila sa gate. Hiring. Kasi patay ka na. Hindi ka kawalan sa trabaho. Sasabihin ko yan sa'yo. Hindi ka kawalan sa kumpanya ninyo. Hindi ka may-ari niyan. Baka ma-regular ka masyado. Huwag mo masyadong sipagan. Baka palitan mo na yung boss mo. Kapatid, magkaroon ka ng time sa pamilya mo. Mahalaga yun. Overwork limits your time for yourself. Baka di ka na masyadong kumakain. Sobra ka na sa trabaho. Baka napapabayaan mo na yung sarili mo. Kapatid, yung trabaho na yan, kailangan mo yan. Pero pag nagkasakit ka, paano na? Hindi dadagdag pa sa problema yun. Minsan, di naman masama na magpahinga eh. Di ba? Eh ano kung hindi mo kita yung isang araw, nakapagpahinga ka naman ng buong araw. At lalo na ang pinakamagandang pahinga natin, yung alam na mararamdaman talaga natin nakakapagpahinga tayo, itong Sunday. Amen? Kasi ito, kumbaga, relax tayo. Tanggalin nyo muna yung iniisip nyo sa trabaho ninyo. Wala pong puwang yan dito. Yung mga problema ninyo, tanggalin nyo muna lahat yan. Ikaw at ang Diyos. Lord, aliwin nyo po ako ng mga salita mo. Busugin nyo po ako. Sa kahit papaano man lang, hindi ko muna maisip yung aking workload, yung aking problema sa school, sa trabaho, kung saan-saan. Ikaw ang aking ka-fellowship sa araw na ito at sa buong araw na ito. At hindi ko hahayaan na habang nakikinig ako, naiisip ko yung tambak na trabaho sa akin. Huwag, kapatid. Huwag po pakiusap. Ito na yung time mo para sa sarili mo sa harapan ng Diyos. Na kumayod magtrabaho.
Pero please, alang-alang sa Panginoon. Wag mong isasama ang araw ng Panginoon. Pag nalayo ka sa Panginoon, marami, domino effect yan. Marami na pwede mangyari. Sa sarili mo, sa pamilya mo, sa kung saan-saan na. Kasi wala ka ng peace of mind, wala ka ng words of wisdom, words of... Lahat na. Puro toxic na mangyayari sa'yo until such time na sugatan ka na spiritually. Kapatid, itong Sunday, isang beses lang to. Di ba kanina sa Deuteronomy, binasa natin? Buksan natin yan, Brad. Deuteronomy 5. Eh, no? 6 days. Sabi ng Bible, 6 days lang. May isa kang day off. Bakit naman 7 days ka nagtatrabaho? Pwede ka naman mag-day off. Di ba? Sabi ng Bible, 6 days. Thou shall labor and do all thy work. Gawin mo na lahat. Pero yung para sa Panginoon, ibigay mo para sa Kanya. Amen?